Nag-filter tayo kasi para naman maramdaman nating maganda tayo kahit na na-stress tayo ngayong araw. Mag-share lang ako ng story. Na-stress ako ngayong araw kasi ito yung nangyari. Last week, plano sana namin lumipat na ng Manila kasi nga death anniversary ng papa ng partner ko. Tapos, kailangan bumoto. Tapos, yung lending na inutangan ko sa anak is finally paid ko para maka-reloan ulit ako. So, nag-full paid ako ng 3,000 tapos nag-top up ako ng 2,000 plus sa week na yon kasi para sa week na yon yung release. Ngayon, daming delay. So, sabi ko, okay, sige. Wednesday daw, which is next week. Ngayong week. Wednesday na ngayon. So, yun. Pumunta kami ng Rappi. Kasi sabi, pumunta kayo bago mag alas 2. Kailangan alauna nandun na kayo. So, masa ako na, wow, okay, marireleasan na ako, makakapagbayad ako kay Lira. Tapos kung magbayad kay Lira, makakapag-reloan ako kay Lira. Tapos kung makapag-reload kay Lira, magkakapagbayad ako ng mga bayarin. And then, pa-reserve na rin ako ng ticket para sa amin, tatlo. Kasi si Jan nandun naman sa Samar. Ngayon, lahat sila, narilisan na. May mga pumunta doon, narilisan na. Last week din sila nag-asikaso. Last week din ha, pabalik-balik ako. Tsaka, ngayong week hapon, bumalik din ako doon. Tapos, ang tagal namin nag-antay doon, mga 2 oras kami nag-antay doon. Ilang halo-halo na yun, ilang orders na yun sana. Alam mo yun, ilang orders na sana yun. Pero hindi, kasi maasa kami na makaka-reload nga kami. Kasi nga, inasikaso namin yung dapat asikasuhin. Tama. Gets ko naman na lending kayo. Gets ko naman na ako yung may kailangan sa inyo. Pero negosyo kayo, di ba? Negosyo kayong tumutulong sa kapwa negosyante, tama. Ngayon, nalaman ko na nag-leave pala yung may hawak ng account ko. At hindi nila yung maasikaso kapag hindi nila makontak yung may hawak ng account ko. Kaya kailangan daw bukas, aasikasuhin na daw yun ng may hawak ng account ko. Which means, Friday pa ako makaka-reload. Kung maka-reload. Nakaka-frustrate lang kasi pinag-antay pa ako dun na pwede naman akong kausapin na bago pa sila nag-release ng ibang tao. Kasi ako, member nila ako, tama. Nagbayad naman ako ng tama. Diba? Hindi pa rin pala nasikaso, hindi pa rin pala na-process. So sabi ko, sige po, kunin ko na lang po muna yung savings ko kasi yung interest na lang muna yung babayaran ko ay Lira, which is 3,000. Sabi, may process pa rin. So ipa-process pa rin yung pagkuha ng pera ko. Pera ko yun, savings ko yun eh. So, na-frustrate na ako. Hindi ko napigilan yung luha ko, syempre. Naiinis na ako. Nangihinayang sa oras, nangihinayang sa effort na binahe pa namin mula Tulosa hanggang Dulag. Hindi biro ha. Hindi biro yung biyahe kasi delikado yung daanan. Tapos e-bike lang yung gamit namin. So, ngayon, Bes, saan ako kukuha ng pera? Saan? Wala na akong 2 client kasi yung una tapos na siya, and doon na siya, and contract. Yung isa kong client, ninakaw sa akin. Sahod ko is ngayong weekend pa. Ang ano ko lang sana, naglo-loan kami. Pero binabayaran din namin yan. So, parang pera din namin yan, hello. Binabayaran namin kayo. Nag-loan kami kasi kailangan namin. Nagbayad kami ng maaga kasi ibig sabihin, nag-risk kami kasi kailangan namin. Bago sana po kayo mag-leave of absence or what, or kung anong gagawin nyo sa buhay nyo, dapat sana i-process nyo ang dapat i-process, asikasuhin ang dapat asikasuhin kasi hindi katulad ngayon, marami ang may ipit. Hindi nakapunta ng death anniversary ng papa ng partner ko, si Romel, sa Manila. Hindi nakauwi. Hindi kami nakapagbenta today, pero late kami magbubukas. At hindi rin ako makakapagbayad ng mga dapat bayaran. Kuryente, Wi-Fi, ano pa, rolling namin. Tapos, ano pa, yung mga dapat bayaran ko, si Atenera, yung sa ano,
other loan ko. Dapat sana full paid na sana ako. Lalong-lalo na kay Lira. Nakaka-frustrate. Alam mo yun? Hindi porket umuutang kami ay ilulockdown nyo na kami. Kasi yung inuutang namin at i-full paid namin, pinaghirapan namin yan. At babayaran namin yan, may interest naman yan, di ba? Kasi negosyo din kayo eh. Maghihirapan din namin yan. Hindi namin yan ninakaw. Gagamitin namin yan para sa business. Hindi namin yan iniinom. Hindi namin yan pinupusta sa kung ano mga pustahan. Para yan sa business. Para sa bills. Sa mga importanteng bagay. Sa mga dapat bayaran. Ang daming naperwisyo ngayong araw na to. Ang dami. Mula umaga, balik-balik kami hanggang ngayong hapon. Anong oras na? Mag-alas 4 na. Mag-alas 4 na. Di sana dapat naka-income na kami ng mga 1K ngayong oras na to. Kung di nyo lang kami pinaasa. Kung trinabaho nyo lang yung dapat yung trabahuin last week pa. Kasi nagbayad kami. Nag-advance kami, nagbayad ng sakto, nag-top up kami. Ano pang problema? Dapat sana naasikaso, di ba? Alam mong magli-live kayo, di ba? Di kasi sarili lang ninyo ang iniisip nyo. Dapat isipin din ninyo yung mga sinabi namin na kailangan to, emergency to. Kaya kami nagbayad ng maaga. See, may pumunta dito ngayon lang. Bibili siya. Kasi kakarating lang namin. May tumawag sa akin ng order. Asikasuhin ko ngayon. Customer kami, client kami. So, we have the right to be frustrated because we risk our money. And it is for something greater. So, nakaka-frustrate lang. Ang daming nakakaputang ina ngayong araw. Mula sa eleksyon hanggang ngayon, ang daming mga taong hindi pwedeng maasahan. Ganun ba talaga ang Pilipino? Ilan lamang ang pwedeng maasahan? Mga irresponsable, walang pakialam, walang pakiramdam.